Mayo 26, 1993, lambak ng Yosemite, California. Si Derek Hersey ay umakyat sa matarik na pader ng El Capitan, isa sa pinakamahirap sa mundo, sa loob ng 16 na oras gamit lang ang isang lata ng Pepsi. Nagawa niya ito dahil si Derek Hersey ay laging nagtatagumpay. Sa mahigit 20 taon ng free soloing o pag-akyat ng walang lubid, hindi pa siya nahulog kahit minsan. Hindi sa Diamond, hindi sa Black Canyon, hindi sa alinman sa libu-libong ruta na inakyat niya sa Colorado, Wyoming at California. Tinawag siyang Dr. Death sa mundo ng pag-akyat, hindi dahil pabaya siya, kundi dahil parang walang makapipinsala sa kanya. Kaya nang sabihan niya ang kasama na lalabas siya para sa mabilisang solo sa rutang di hamak na mas madali kaysa sa kaya niya, walang nag-alala. Pero hindi na siya bumalik. Ang bahagi ng kwento niya na gumugulo sa akin ay hindi lang ito isang pagkakamali. Hindi isang trahedya ang natuklasan ng mga investigador. Isa itong sunod-sunod na pangyayari. Ang pangyayaring iyon ay isa sa pinakakakaibang misteryo ng Yosemite. Ito ang nakakakilabot na huling mga minuto ni Derek Hersey, maligayang pagdating sa extreme. Noong dekada 80, tinawag ng mga umaakyat ng bundok si Derek na Dr. Death. Kapag nakita mo ang ginawa niya sa bato, malamang sasang-ayon ka. Noong 1989, dumating si Derek sa paanan ng Diamond, 1900 talampakang patayong pader na isa sa pinakakinatatakutan sa Hilagang Amerika noon. 3 fig newtons at isang snowball lang ang almusal niya. Pagkatapos, walang lubid, inatet niyang isang bahagi ng bundok, bumaba sa kabila at muling umakyat sa halos 3,000 talampakang patayong teknikal na bato, lahat bago magtanghali. 2 taon pagkatapos noon, bumalik si Derek sa Black Canyon sa Gunnison National Park, Colorado. Isa itong napakalalim at makipot na bangin na kapag tumingin ka mula sa gilid, ang ilog sa ilalim ay parang manipis na pilak na sinulid. Ang mga pader ay bumabagsak ng halos 1,700 talampakan pababa, mas madilim kaysa sa anumang nakita mo, may mga guhit ng sinaunang bato na hindi pa nasilayan ng araw sa loob ng milyon-milyong taon. Karamihan sa mga umaakyat na sumusubok dito ay tinatawag itong isang karanasang nakakabigat sa isip at ginagawa nila ito na may mga lubid, kasama at ilang araw na paghahanda. Mag-isa lang si Derek at sa loob ng isang araw, inakyat niya ang 3 magkakahiwalay na pader sa bangin na yon, tinahap ang mahigit 30 magkakahiwalay na bahagi ng pag-akyat. Parang inakyat niya ang Empire State Building ng 3 beses mula taas hanggang baba sa wala pang 4 na oras. Ang bansag na Dr. Death sa kanya ay hindi eksaherasyon. Paano nga ba nagkakaganoon ang isang tao? Simple lang. Lumaki si Derek sa suburb ng Timog Kanlurang Manchester sa pamilyang manggagawa noong huling bahagi ng dekada, 1950. Dinala siya ng ama sa hiking, pero mas interesado siyang akyatin ang mga sinaunang madilim at magaspang na batong tumataas sa kanayunan ng Inglaterra. Ang problema, wala namang pera ang 13 taong gulang para sa gamit pang akyat tulad ng lubid, harness at pangkaligtasan. Lahat yon ay mahal. Kaya ginawa niya ang tanging paraan na kaya niya. Umakyat siya ng wala kahit alin sa mga iyon. Habang naglalaro ng cricket ang iba, si Derek ay mag-isang umaakyat ng walang lubid o proteksyon. Iyan ang simula ng kanyang kwento. Sa huling kabataan niya, kabilang na siya sa henerasyon ng mga kabataang British na climber na inialay ang buong buhay nila sa mga bangin. Natulog sila sa hintuan ng bus, construction site at imbakan ng kahoy. Tuwing 2 linggo silang kumuha ng unemployment benefits at ginastos ito sa pag-akyat. Wala nang iba, walang plano sa karera, walang ipon, walang apartment, kundi batong apog, batong grit at malamig na kalangitan ng Inglaterra sa ibabaw nila. Hindi lang si Derek ang talented sa grupo, pero may mahirap ipaliwanag na bagay na nagbukod sa kanya. Si Derek ay maingay, mapagbigay at halos sobrang masayahin at palakaibigan. Malaking tulong yon nang mag-hitchhike siya papuntang Alps na walang pera at pagkain kundi 24 na Mars bars. Umakyat siya sa mga ruta kahit umuulan na di ginagawa ng iba kahit maganda ang panahon. Kaya nakahanap siya ng paraan para makalipad papuntang California at makita ang Yosemite noong 1980. Para sa atin, karaniwang granite na paddle lang ito, pero para kay Derek, ito ang langit. 3 buwan doon si Derek natutulog sa paanan ng mga pader kasama ang ibang mga umaakyat araw-araw. Bumalik siya sa Inglaterra matapos ang pananatili, ngunit may nagbago na. Pinakita ng mga pader ng Yosemite sa kanya ang antas ng pag-akyat na hindi niya alam. Ang Inglaterra, na naging tahanan niya buong buhay niya, ay biglang lumiit sa pakiramdam kaya nanatili siya.
Nag-hitchhike siya mula New York City papuntang Boulder, Colorado na may $40 lang. Ang plano ay manatili ng 2 linggo, hindi na siya umalis. Noong dekada 80, ang Boulder ay bagay na bagay kay Derek. World class ang pag-akyat, mura ang pamumuhay, at sa labas ng bayan, sa mga sandstone na pader ng makitid na kanyon sa gilid ng ilog na tinatawag na El Dorado, matatagpuan ang ilan sa pinakamagandang rock climbing spots sa Hilagang Amerika. Opisina ito ni Derek. Sa labas ng canyon, si Derek Hersey ay isang klase ng taong hindi pa halos naibubunga ng Boulder noon. Maingay at palaging masayahin siya. Binabati niya ang lahat ng hiyap punter, tsak bag niya ay tinatawag niyang bag ng tapang. Wala siyang kotse at di marunong magmaneho. Ang kanyang kwarto ay parang sa monghe dahil si Derek Hersey ay halos walang pag-aari. Hindi yon mahalaga. Para kay Derek, ang mga pag-aari ay hindi makakatulong sa iyo na makaakyat ng mas marami at hindi rin makakakuha ng mas maraming kaibigan. Tuwing umaga, dumarating si Derek sa El Dorado Canyon na parang isang manggagawang papasok sa trabaho. Nilalagyan ng chalk ang kanyang mga kamay, itinatali ang kanyang sapatos at nagsisimulang umakyat sa isang 300 talampakang toy ng bato na tinatawag na wind tower. Akyat siya sa isang ruta, bababa sa kasunod, akyat muli sa susunod, tatawirin ang buong pader mula dulo hanggang dulo gamit ang tiyaga at eksaktong galaw na napapatahimik ang ibang umaakyat. Sa totoo lang, ang wind tower ay hindi para sa mga baguhan. Ang mga ruta dito ay mula sa medyo mahirap hanggang sa sobrang technical. Kadalasan, ang mga umaakyat sa ilang bahagi ay gumagamit ng lubid, may kasama at tutok sa konsentrasyon. Ginawa ito ni Derek pampainit. Pagkatapos, magsisimula ang totoong pag-akyat. Maaring isipin mong ang umaakyat na ganito ay mabilis at pabaya, laging pinipilit ang sarili at hinahabol ang susunod na thrill. Pero kabaligtaran si Derek, hindi siya nagmamadali sa bato. Hindi tulad ng ibang free solo climbers na mabilis umakyat para mabawasan ng oras at panganib, pinili ni Derek ang mabagal at maingat na pag-akyat. Hindi siya pumili ng rutang, hindi siya lubos na sigurado na maaakyat niya ng free solo, at di niya inisip na matindi o delikado ang pagsusolo. Para sa kanya, ito lang ang pinakadalisay na paraan para mabuhay. Walang lubid na kailangang asikasuhin, walang kasamang kailangang hintayin, at walang bahagi ng isip niya na napupunta sa iba maliban sa batong nasa harapan niya. Galaw lang, ritmo, at ang lubos na pangangailangan na bawat kilos ay tama. Pagsapit ng tagsibol, 1,973 si Derek Hersey ay may isa sa pinakakapansin-pansing record sa pag-akyat sa kasaysayan ng sport. Sa mahigit 2 dekada, ang kanyang karanasan ay kinabibilangan ng libu-libong ruta sa Colorado, Wyoming, California at iba pang lugar. Pader pagkatapos ng pader, lahat ay walang lubid. Ang kopya niya ng lokal na guidebook sa pag-akyat ay nagkwento ng lahat kahit walang paliwanag. Sa tabi ng halos bawat ruta na nakalista sa librong iyon, ruta pagkatapos ng ruta sa daan-daang pahina, isinulat ni Derek sa sarili niyang sulep kamay ang isang salita, solo. Sa loob ng mahigit 20 taon, tinatayang umabot sa 1.2 milyong talampakan ang kabuwang taas na inakyat ni Derek Hersey ng walang lubid. Parang umakyat ka mula sa antas ng dagat hanggang tuktok ng bundok Everest na mahigit 50 ulit. Sa kahit anong bahagi ng kanyang paglalakbay, ang batang mahirap mula Manchester na dumating sa Amerika, dala lang ang $40 ay nakabuo ng tunay na bagay sa Amerika. Hinahanap na siya ng mga batikang umaakyat. May mga gustong umakyat kasama ang pinakamahusay at handang magbayad ng malaki para sundan si Derek sa pag-akyat sa pader sa isang araw, kaya ginawa niya itong negosyo. Tinawag niya itong extreme. Simple lang ang niche nito. Sabihin mo lang kung ano ang aakyatin, makakasunod ka agad sa kanya matapos ang 20 segundo. Mabilis na kumalat ang balita. Naging matagumpay ito agad-agad. Ang negosyo niya ay nagbigay ng pera para makabili ng gamit at gumamit ng lubid sa pag-akyat. Pero hindi siya tumigil sa free soloing. Ito ang una niyang minahal. Para sa lalaking di pa nakakotse, di marunong magmaneho at ilang taong natulog sa kubol sa gubat, ito na ang pinakamalapit na naranasan ni Derek Hersey sa pagkakaroon ng matatag na buhay. May nobya na siya at mas mahusay na siyang umakyat ngayon. Sa wakas, kumikita na siya sa 2 hilig niya, pag-akyat at pagsasalita ng malakas habang may hawak na beer. Ang buhay ay, sa madaling salita, perpekto. Noong kalagitnaan ng Mayo, 1,973, sina Derek at ang kanyang kasamang umaakyat na si Craig Lubin ay naging pake ng kanilang gamit at nagmaneho mula Boulder papuntang Yosemite Valley. Isa lang ang pangunahing layunin nila para sa biyahe.
Ang sumunod na nangyari ay isa sa pinakamatagal ng hindi nalulutas na misteryo ng Yosemite. Mayo 26, 1973 na madaling araw. Tahimik at madilim ang Yosemite Valley. Walang ibang tunog sa lambak maliban sa dalawang lalaking tahimik na nag-iimpake ng gamit, naghahanda para sa pinakamahirap na araw ng pag-akyat nila sa biyahe. Malapit na silang gumawa ng kasaysayan, pagsapit ng alas 5:15 ng umaga. Nasa paanan na sila ng pader at ngayon may mga lubid at technical na gamit, hindi ito karaniwan para kay Derek. Kailangan ng akyat na ito ng ganoong gamit. Sa taas nila, 3,000 talampakan ang taas patungo sa itim na langit, matatagpuan ang isa sa pinaka-technical na ruta ng pag-akyat sa Ilagang Amerika, ang The Nose. Karaniwang ginugugol ng mga seryosong umaakyat ang 4 hanggang 5 araw dito, natutulog sa nakasabit na tent at dahan-dahang umaakyat sa tuktok, bahagi-bahagi bawat akyat. Sina Derek at Craig ay sinusubukan itong tapusin sa loob ng mas mababa sa isang araw. Sa susunod na 16 na oras, umakyat sila seksyon matapos seksyon. Daan-daang talampakang granit ang dumaan sa ilalim ng kamay nila. Umakyat si Derek gamit ang kanyang matiising galaw, hindi nagmamadali o nagkakataranta, basta gumagalaw lang sa bato tulad ng palagi. Maingat sa bawat kilos, daan-daang talampakan taas ng lambak, kalmado tulad ng lalaking naglalakad sa umaga. Umakyat sila buong araw, sinusundan ng araw ang kanilang pag-akyat sa langit bago lumubog sa likod ng pader ng lambak. Lumalamig ang hangin, nagiging kulay abo ang mga bato sa papalabong liwanag at lumilitaw na ang mga bituin sa tuktok na di pa nila naabot. Alas 9 ng gabi, matapos ang 16 na oras, narating ni na Derek Hersey at Craig Lubin ang tuktok ng El Capitan. Nagawa nila ito. Natapos na ang pangunahing layunin ng biyahe. Ano ang naging kapalit? Sa loob ng 16 na oras ng pinakamatinding pag-akyat sa mundo, ang tanging ininom ni Derek Hersey ay isang lata ng Pepsi, isa lang. Pagbaba nila sa lambak, matindi na ang pamumulikat ng mga binti ni Derek. Yung matinding pamumulikat ng kalamnan dahil sa ilang oras na pagod at halos walang laman ang katawan. Pero nakabalik sila sa Sunnyside Campground ng alas 5 ng umaga, Mayo 27, mas ligtas na. Ayon sa lahat, maayos ang kanyang pakiramdam. Relax, masaya pa nga. Noong umaga ng Mayo 28, 1973, sinabi ni Derek Hersey kay Craig na aakyat siyang mag-isang walang lubid sa Steck Salatay route sa Sentinel Rock. Walang nakakaalam kung bakit niya pinili ang rutang yon nung umaga kahit wala ito sa orihinal na plano. Para maintindihan ang susunod na mangyayari, dapat mong malaman kung ano ang Steck Salet. Ang Sentinel Rock ay nasa timog na bahagi ng Yosemite Valley. Ito ay 3,000 talampakang malaking batong granite na ang hilagang bahagi ay bihirang maarawan. Ang ruta ng Stexilante ay partikular na nasa hilagang bahagi at may isang tampok na agad na naalala ng bawat umaakyat na sumubok dito. Madilim ito at basa. Dahil nakaharap ito sa hilaga at nasa lilim ng pader ng lambak sa halos buong araw, hindi kailanman lubusang natututso ang bato sa rutang ito. Karamihan sa batong yon ay natatakpan ng manipis na biological crust na tinatawag na lichen, yung kulay abong berde na tumutubo sa lumang pader at lapida. Kapag tuyo ang lichen, nagbibigay ito ng kaunting alitan. Kapag nababasa ang lichen, nagiging parang yelo ito. Hindi ito madulas tulad ng basang kalsada, kundi madulas sa paraang gagalaw ang paa mo bago pa man mapansin ng otak mo na may nagbago. Ang ruta ay may taas na 1,500 talampakan at binubuo ng mga bahaging kung saan bumubuka ang bato sa makikitid na siwang na kasya lang ang katawan ng tao. Ipinapasok mo ang sarili mo, isinasandal ang likod sa isang gilid at ang mga paa sa kabila at dahan-dahang itinataas ang sarili mo pulgada-pulgada. May rating itong 5.9 sa hirap sa pag-akyat, mas mababa kumpara sa mga gradong inaakyat ni Derek Hersey araw-araw sa El Dorado Canyon bilang pampainit. Alam mo nang ginawa ni Derek? Dumating siya sa paanan ng ruta tanghali, nilagyan ng tsak ang mga kamay at umakyat ng walang lubid. Dapat matapos ito sa loob ng ilang oras. Tuloy-tuloy siyang umakyat, bahagi-bahagi. Habang gumagalaw, lalong lumalayo ang sahig ng lambak sa ibaba. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pag-akyat, biglang umulan. Paalala, buwan-buwan may eksklusibong video ako sa Patreon na wala sa ibang platform. Tingnan ang link sa description. Sa mga oras na yon, malamang nasa itaas na bahagi na si Derek ng ruta, kaya kailangan niyang magdesisyon. Maaari siyang sumuko ngayon at bumaba o itulito hanggang tuktok.
Hindi ito madaling desisyon. Tandaan, umaakyat si Derek ng walang lubid, kaya hindi siya basta magrapel pababa. Ang pagbaba ay nangangahulugan ng pagbalik sa bawat bahagi na naakyat na niya at paghahanap ng mga mahahawakan na hindi niya nakikita sa batong ngayon ay basa at madulas. Sobrang delikado yon. Isa lang talaga ang opsyon, kaya si Derek na may 23 taong karanasan ay pinili ang pasyang napatunayang tama sa bawat matagumpay niyang solo bago nito. Nagpatuloy siyang umakyat. Hindi ito unang beses niyang umakyat sa basang bato. Hindi sapat ang kaunting ambon sa 5.9 na ruta para tumigil. Saglit pa paakyat si Derek, gaya na nagawa na niya ng 10,000 beses noon. Binabasa ng kamay ang bato, gumagalaw ang katawan gaya ng nakasanayan. At bigla na lang, nadulas ang kanyang paa. Hindi naman ito dramatiko. Ito yung klase ng maliit na paggalaw na otomatikong itatama ng katawan niya sa tuyong bato nang hindi man lang niya namamalaya na nangyari ito. Napaatras siya habang pilit inaabot ang pader, desperadong kumapit sa bato gaya ng nakasanayan sa 23 taon ng pag-akyat. Ngunit huli na ngayon. Nahulog si Derek ng lampas walong daang talampakan mula sa Sentinel Rock. Walang saksi na tatawag ng tulong, ni kasamang magbibigay ng paunang lunas o lubid na sasalo habang nahuhulog siya. Napapaisip ako kung ano ang pumasok sa isip niya sa mga huling segundong yon. Ang biglang pag-uga, ang pagkatanto at ang mga kamay na umaabot sa isang bagay na wala na roon. Ayon sa mga psychologist na nag-aaral ng extreme sports, sa biglaang pagbagsak, hindi natataranta ang utak gaya ng iniisip ng karamihan, bumabagal ang oras. Nagiging napakalinaw ng isipan, nakatuon lang sa kasulukuyang sandali sa paraang halos mapayapa. Kung ano ang naramdaman niya sa sandaling yon, malamang ay hindi na natin malalaman. Si Derek ay bumagsak ng malakas sa isang gilid na walong, 150 talampakan ng taas mula sa sahig ng lambak noong hapon ng Mayo 28, 1993. Agad at tuluyan ang epekto. Nang gabing yon, naghintay sa kampo ang kaibigan at kasamahan niya sa pag-akyat na si Craig Lubin. Hindi ito agad nakakabahala. Minsan, nadadagdag si Derek ng ruta matapos ang kanyang pangunahing layunin. Minsan, nauuwi ito sa diplanadong magdamag sa bundok. Pero nang makita niyang walang laman ang tent, kinabukasan ng Mayo 29, agad tumawag si Craig sa Siyam-Siyam Isa. Nagkalat ang search team sa lambak para hanapin si Derek. Bandang Siam may mga umaakyat na nakakita ng bangkay sa isang usli ng bato na 800 at 50 talampakan ang taas mula sa paanan ng Sentinel Rock. Tinawadan nila si Craig para kumpirmahin ang hinalang di pa nila inaamin. Pagdating ni Craig, sobrang lala ng pagkahulog, kaya nakilala lang niya si Derek sa suot nitong damit. 36 na taon lang siya. Sa mga sumunod na araw, hindi kalungkutan kundi pagtanggi ang opisyal na reaksyon ng lahat. Hindi dapat mangyari ito sa isang may karanasang tulad ni Derek. Hindi talaga dapat mangyari yon. Tama sila, walang sense yun. Kapag inayos ang mga katotohanan, lumalabas ang nakakatakot na larawan. Si Derek ay nagtagal ng 16 na oras sa El Capitan, 2 araw bago ang insidente na may isang lata lang ng Pepsi. Ang pinsala sa kalamnan mula sa pagtakbo ng walang laman ng tiyan ay hindi agad nawawala kahit magpahinga ng isang araw at ang pagkapagod ay hindi lang nagpapabagal. Ayon sa pananaliksik, binabago nito kung paano pinoproseso ng utak ang panganib. Pinapahina nito ang mga mabilisang reaksyon at otomatikong pagwawasto na ginagawa ng katawan mo nang hindi mo namamalayan. Pagkatapos, sa recovery climb, hinarap niya ang ulan sa mga batong hindi nasikatan ng direktang araw maghapon, kaya ang pamilyar na ibabaw ay naging hindi mahulaan nang walang lubid at walang paraang bumaba. Kung magkahiwalay ito, malamang nabuhay si Derek, pero dahil sabay, nagkaroon ng trahedya. Tinatawag ito ng mga eksperto na Swiss cheese model, kung saan ang maliliit na pagkukulang ay nagtutugma-tugma parang mga buta sa hiwa ng Swiss cheese na nagsasalansan. Hanggang biglang magkaroon ng tuwid na linya mula sa isang dulo hanggang sa kabila at wala nang natitirang makakapigil sa kung anuman ang dumaan. Sa panayam noong 1973, tinanong si Derek tungkol sa free climbing at kung may death wish ba siya. Agad siyang tumanggi. Wala nang ibang nagpaparamdam sa akin na buhay ako. Kapag nang-free solo ka, hindi ka pwedeng madistract. Kailangan mong mag-concentrate sa tuloy-tuloy na galaw mula sa isang hakbang papunta sa susunod. Nabubuhay ka lang sa kasalukuyan, sabi niya. Noong Mayo 28, 1993 sa north face ng Sentinel Rock, minsan siyang nawalan ng konsentrasyon. Yun na ang huling beses. Namatay si Derek Hersey dahil sa pagsabay-sabay ng maliliit at di nakikitang pagkuulang na nagdulot ng di inaasahang trahedya. Ang susunod na tatalon ay retiradong accountant na naghanda ng mahigit sa 60 pahina ng safety notes para sa komplikadong stunt.
Tumalon siya mula sa tulay, ngunit napagtanto niya habang nasa ere, nakalimutan niyang isaalang-alang ang huling 4 na segundo. Ito ang nangyari pagkatapos.